Okay, punto por punto tayo. Ang pupuntuhan ko ngayon, yung dalawang NAFDAC nag-surrender. Si Miss Castro at saka si Miss Tamano. Alin ba ang totoo doon? Ako, sa aking karanasan bilang isang militar, alam ko na ang totoo. Alam ko na ang totoo sa nangyayari. Kaya lang, hiling ko sa gobyerno, NTF-ELCAC, pagbutihin nyo. Pagbutihin ninyo. Kung hindi, palparan de second yan. Part 2. Hindi pa na ikukunik ang ating presidente. Malapit-lapit na ikukunik kay Pangulong Marcos. Pag naidikit yan at napaniwala ang tao, disgrasya amigo na naman. Pag kumagat ang mga tao, pero sabi nga ng NTF-ELCAC, wala nang NPA. Hindi nga lang NPA ang kalaban natin. Tandaan natin, mga nasa NTF-ELCAC, huwag gaano tayo mag-focus sa NPA. Hayaan mo na yung sundalo at yung mga lokalidad. Kayong nasa nasyonal, ito yung tututukan nyo. Ito ang tutukan ninyo. Pag hindi nyo tinutukan ito, sinasabi ko pa noon pa, mas matalino sila kaysa sa gobyerno. Bakit? Communist strategy sila Kaya naging effective si General Palparan dahil ang ginagawa niya, kung ano ang strategy ng komunista, ng NPA, ginagawa niya. Sinusundan niya lang yung ginagawa ng strategy. Kaya naging effective siya. Now, in this case, in this situation, gamitin nyo yung strategy ng communist. Sinusigurado ako, magpantay-pantay ko sa taas. Pero sabi ko nga rin, magaling ang Communist Party of the Philippines. Ginamit niya ang demokrasya para pabagsakin ang demokrasya. Simpleng salita lang yan. Alam nating lahat yan. Ginamit ang demokrasya para pabagsakan demokrasya. Alam natin lahat yan. Hindi alam ito, lalo na yung mga nasa tapras. Pero ang problema nga lang, hindi nila alam paano i-counter. Puro tayo teori. Sila hindi lang gumagamit ng teori. Unconventional yung approach nila. Tayo, alam rin natin ang conventional, pero hindi naman natin ginagamit. Puro conventional, conventional ang ating laging ginagamit. Lagi tayong gumamit ng unconventional. Kumbaga, wala sa libro ang gagamitin natin, mga kasama. Malapit-lapit na ikunik kay Presidente Marcos ito. NTF-ELCAC. Pag-igihin natin. Alam ko, nagtulong-tulong na kayo. From national, nagtulong-tulong na kayo nagsasalita. Pero nakita ko kung anong failure doon. Nabasa ko yun. Because during the time of General Palparan, I was in the operation in G3. I was deputy and SOT officer in CACGO officer. And at the same time, CMO officer that time na wala pa yung CM. Alam ko ang nangyayari sa kapaligiran dahil sa 7 days, 1 week, 3 days ako sa opisina, 4 days ako sa field. Because for direct supervision. Direct supervision tayo. Okay, pakinggan nyo muna.
Pakinggan nyo yung salita nung dalawang sumuko. Sabihin na natin sumuko. Sabihin na natin ng dalawang sumuko. Pakinggan ninyo yung kanilang kasinungalingan. Kasinungalingan yun. Totoo yun. Naniniwala ko sinungaling yun. Okay? Pakinggan nyo. Magandang gabi po sa lahat. Gusto ko lang din po sabihin sa lahat na nagpapasalamat ako sa lahat ng mga naghanap sa amin. Sa totoo lang, hindi namin alam na hinahanap nyo kami, pero nanalig kami doon. Alam namin na sa halos 3 linggo na kami lang, hindi namin alam yung nangyayari sa labas. Alam namin na meron kaming mga kasama sa labas na ipaglalaban ko kung yung totoo nangyayari. Napatunayan din natin sa mga nangyari nitong nakaraan na yung kawastuhan ng paglaban natin, nasa tamang pagkakaisa lang natin mareresolve yun. At sa ngayon, kailangan na rin natin mag-focus sa kung ano yung issue ng bansa ngayon. Ituloy yung laban sa pagpapatigil sa mga reklamasyon, pagtanggal yung karapatang kabuhayan ng mga mangingisda sa Manila Bay. Ituloy natin ang lahat ng kaibibahang sinasagawa natin ngayon. Maraming salamat talaga. Narinig ninyo ang mga sinabi ng dalawa. Tandaan ninyo, mga kasama, tandaan nyo sa INTEP-ELCAC, at alam ko, alam ng iba, hindi lahat. Magpapakamatay sila para sa kanilang hikain o sa kanilang paniniwala. Ilaban nila ng kamatayan yan. Ilaban nila ng kamatayan yan. Kung sila'y hardcore na. Hindi mo sila mapaamin yan. Ngayon, nasa neutral ground siya ngayon at lumakas ang loob dahil nandyan na nakarating na sa Congress. Okay? Nakarating na sa Congress. Sigurado, bulabog ang gobyerno ngayon. Ano ang nagpabagsak kay President Marcos Sr.? Yan, mga rally na yan. Yan ang nagpabagsak. Nako, delikado na naman tayo. May isang nagkamali, damay lahat. Or tinatawag natin miscalculation. Sabi ko, ang solusyon sa insurgency nasa atin, nasa ating puso ang solusyon. Pero kung ang iniisip lang natin yung position at accomplishment, hindi tayo magtatagumpay. Ulitin ko, kung position at accomplishment lang ang tinitingnan natin, hindi tayo magtatagumpay. Bakit? Hindi galing sa puso natin yung pagsiservisyo. Meaning, pag once na gobyerno ka, servisyo yan. Hindi ko lang ini-specific ang military police or kasama dito ang barangay captain, mayor, pataas. Kung ang mission natin tulungan ang ating bayan, tulungan ang ating bayan at umangat at mawala na yung mga security problem. Anyway, other topic. Anong strategy gagawin natin dyan? So, focus tayo doon. Nag-surrender ba? O na-abduct? Pakinggan nyo yung mga salaysay nila. Pero naniniwala ako doon sa dalawa na yan. Napakasinungaling yun, mga salita nila. Sinungaling. Lahat yung pati na sa Congress. Mga sinungaling yan. Walang kahiyan yan sila. Wala silang kahiyan. Basta ang kanila, pinaglalaban nila ang kanilang paniniwala. Hindi sila nahiya. Kahit pinagtatawanan na sila. Sa Congress, sa Senado, pinagtatawanan na yan sila. Kasi sa 200
50 plus congressmen. Mga 10 lang siguro sila dyan o 15. So ang front lang yan, 3 yata lang sila o 4. Pero may mga nasa likod pa rin yan na mga congressmen. Galingan natin. Galingan natin. So pakinggan natin ang mga salita ni Secretary Teodoro. Pakinggan natin. Ibig sabihin masama ang motibo. Bakit pa ilalabas na surrender ito? Kung inabduct ito, di tatamnan na ng kasong masama ito. Hindi ba? Hindi ka nag-a-abduct, tapos ipasusurrender mo sa harap ng maraming tao na magpapabaliktad ka lang. Hindi naman tanga ang forces. Ito, ang daming testigo, may katibayan pa at third parties na nagsasabi. Pati ang stepfather ng isang supposed na inabduct. Ang decision is to pursue filing perjury charges. Dahil pagsisinungaling ito under oath. Para maturuan ng leksyon kung sino man ang promotor nito na wag na ulitin ito. Sigurado ako takot itong mga bata na to. Pero kanino takot? Sa armed forces o sa mga nagmanipula sa kanila? Yan ang katanong. Ayawan ko. Yun ang gusto ko rin malaman. Kasi gusto ko rin kasuhan eh. Kasi gusto ko makulong eh. Dinukot nga ba sina Jonila Castro at Jed Tamano? So, namarinig nyo ang sinabi ng ating Secretary ng National Defense, Teodoro. Dito ngayon masusubukan ang pagka-number 1 sa bar, top notcher. Masubukan natin. Ang galing niya. Ha? Pero kung sila nag-iisa at hindi niya kasama ang national government, hindi rin siya mananalo kahit gaano katalino nila. Kasi ang CPP-NPA, iisa lang ang salita nila. Kumbaga, isa lang direction nila. Pabagsakin ng gobyerno at magsinungaling sa taong bayan. Yun lang yung direction nila. Magsinungaling at pabagsakin ng gobyerno. Ganun lang yun. Ganun lang direction. Kaya, nagkakaintindihan sila. Pag nagtitigan, alam na rin ang sasabihin. Tayo, pag nagtitigan, hindi natin alam kung ano sasabihin natin. Kasi kanya-kanyang galingan eh. Kanya-kanyang talino. Kanya-kanyang galing. Ha? So, yun yung problema. Ha? Yung SOT na SOT, yan yung pinaka-effective tools ng AFP. Pinalitan pa ng CSP. Ha? Hindi nyo na dapat pinalitan yan. I-improve nyo lang. Pero yung SOT, nandiyan pa rin para lahat ng sundalo, consistent yung kanilang kaalaman. At yung mga nasa senior o retired, nasusundan nila. Ngayon, kung binago nyo. So, walang continuity ang ating concept. Yun yung pagkakamali ng national defense. O what I mean, ng ating gobyerno. Anyway, maaring mag-a-appear ako kay Secretary Teodoro. Mag-a-appear ako si 2 topics ako doon. Kaya nga ang grupo namin, ang grupo natin, Vanguard of Democracy, is anti-corruption and anti-communism. So, dual ang aking schedule kay Secretary Teodoro. So, subaybayan natin ano ang galing ni Secretary Teodoro dito. Kasi sa panahon General Palparan sinisipa siya ng National Defense Sabi sa kanya, maghanap ka, abogado mo? Bahala ka maghanap ng abogado. Yan ay sinabi sa akin ni General Palparan. At ako lang ang mag-isa na AFP nag-witness kay Sir. Ang iba ayaw. Ang iba tumago. Kaya nga nahiya si General Palparan, hanapin ako.
Sabi ko, sa simple lang naman. May mga communication. Alam nyo na rin ang driver nyo yung bahay ko. Nahiya signal para sa akin dahil during that time na nagsasama kami, lagi niya kinokontra yung concept ko. Pero alam ko naniniwala siya. Pero ayaw niya lang na may iba pang nagbibigay konsepto. Ang ginagawa ko lang, dinadagdagan ko lang yung konsepto niya. In the ground. In the ground. So, tingnan natin. Subaybayan ang kaso. Mayroon pa akong i-discuss. Yung patungkol rin doon sa Congress naman. Nag-usap naman sila sa Congress. Tingnan natin. Ano naman ang pinag-usapan nila? Kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, pabalik sila sa kampo. Paano ma-assure yung impartiality ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted given that the statements made by Secretary Remulla seems to be very biased against Jed and Janila and seems to have already painted the two environmental activists as part of the CPP-NPA. Mr. Speaker. Before you answer that, Mr. Sponsor, may I remind Congresswoman Rosas, that will be your last question. Yes, Mr. Speaker, pasagutin po natin yung And that Mr. is, Speaker, question. yes. Parang ngayon ko lang narinig yan na nagdebate on decision regarding sa mga abduction, presentation from National Defense and the Makabayan Black. Naglaban sila. Pinagtalunan sa Congress. So, nakita mo. So, very clear ngayon. Makita mo. Si Brosas at saka si Castro, sino pa yung si Manuel. Very clear. Very clear sila na komunista. CPP, NDF, NPA. Very clear. Nagtatanggol lang sila eh. Tapos hindi nila aminin na hindi sila membro. Mga sinungaling. Okay. Subaybayan ang kabanata. Subaybayan ang kabanata. Kung sino ang magtatagumpay. Malapit-lapit ng idikit si Pangulong Marcos at sino general. Pumunta ngayon sa kulungan. Mayroon ba kayang papasok sa kulungan? Tingnan natin kung ano ang mangyari. Subaybayan.